Sa ngalan ng langit, ipinag-utos ng emperador, ang KGG, prinsip ng Koroana, sa pagtatanggol sa hangganan ng bansa, ay malubhang nasugatan. Labis ang aking pag-aalala, kaya't iniaatas ko na ang tunay na anak na babae ng Mu family ay ipakasal kaagad sa KGG, prinsip. Bilang isang seremonya ng Chongqi, pagsugpo sa masamang kapalaran, tunay na ipinag-utos. Nagbalik ang KGG, prinsip ng Koroana, ngunit hindi nagkamalay sa kanyang malubhang sugat. Ang tunay na anak na babae ng Mu family, baka pagkatapos ng kasal, mabubuhay na parang balo. Kung hindi noong 3 taon na ang nakalipas, ang kanyang kuya ay sumalo ng laso ng palaso para sa emperador. At naging isang walang kwenta, bakit ipagkakaloob ng emperador ang pagkakataong ito na umangat sa buhay? Sa pababang pamilya ng Mu. Chongqi, pagsugpo sa masamang kapalaran. Ngunit hindi ako ang dapat ikasal na tunay na anak na babae ng Mu family. Tama na, Mutsihan. Hindi ka ba makasawa? Ama. Si Muruyoy ang panganay na tunay na anak na babae. Kapag nalaman ng KGG, prinsip na ang bunsong kapatid ang pumalit, kasalanan iyon ng paluloko sa hari. Mula bukas, ang gamot na pangligtas buhay ni Yanner ay wala ka na makukuhang kahit isang patang. Ama, ang kuya ko, para sa buong pamilya ng Mu, ay ilang dekada nang nakikipagdigma. Ang kasalang ito, nakuha din ng kuya. Sabi ng alas na talas para sa emperador. Nagsisisi na ang emperador, kung hindi niya hihintayin na mamatay ang prinsep, bago may sipan ang Chongqi. At saka, ang kuya mo, sumalo ng lason at naging walang kwenta. Iyon ay dahil sa sarili niyang kasalanan. Anong kinalaman ng pamilya ng Mu? Tumigil ka! Huwag kang magsalita ng ganyan, Muzihan. Kaysa dito ka umiyak. Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti. Sumunod ka at magpanggap pa ay kasal, o manatili sa bakuran na ito, at maghintay ng kamatayan? Sige, magpapakasal ako. Huwag kang pumunta, bonsong kapatid. Kuya, ngunit may isa akong kondisyon. Ang kuya ko ay dapat ibalik sa magandang silid na dati niyang tinitirhan. At bigyan ng pinakamahusay na gamot. Kuya, hintayin mong sunduin ka ni Zihan. Balang araw, ang mga taong nanakit sa atin ay babayaran nila ng 100 o 1,000 beses. Dumating na ang mapalad na oras. Princess, pakipasok na po sa silid tulugan. Ang amoy ng gamot dito, mas malala pa kaysa sa silid ng kuya ko. Bakit? Parang kapag nagkakalason ang kuya ko. Duwag din bakas ng lason mula sa nasirang kaldero. Ang Izif, prinsipe ng Koroana, pareho pala ang uri ng lason na kinain niya. Naku, baka namatay siya sa bigat ko. Tulong! Tawag po yung inugali, Adif, Prinsipe. Wala po akong makita naman. Ano ang nangyari? Nagising ang KGG, prinsip ng Koroana. Epektibo pa lang Chongqi. Naibalik talaga ang KGG, prinsip. Mabuhay ang KGG, prinsip. Makapangyarihan ang prinsesa. Makapangyarihan ang prinsesa. Makapangyarihan ang prinsesa. Mahal na prinsesa, si Mesh po ay nagpapabasa niyo. Ako po ang eksklusibong manggagamot ng kagalang-galang na prinsip. Hahawakan ko na po ang pulso ng kagalang-galang na prinsip. Pinamahal na prinsesa, magulo ang pulso ng kagalang-galang na prinsip, ngunit naalis na ang namuong dugo. Mukhang may pagbabago na patungo sa paggaling. Kung may paraan ang mga manggagamot sa palasyo na gamutin ito, hindi kaya mamamatay ang aking kuya? Dr. Meng, may paraan ka bang gamutin ang laso ng duanding? Minamahal na prinsesa, narinig ng rinang ina ang pagising ng kagalang-galang na prinsep. Labis po siyang natuwa at ipinatawag kayo para makipag-usap sa palasyo. Salamat po sa pagbibigay alam. Pupunta na po ako ngayon sa rinang ina. Sumama muna kayo sa akin para magpalit ng damit. CJ, Mengshi, ipaliwanag mo sa akin. 7 araw dapat ang bisa ng gamot. Bakit ako nagising sa 3 araw? Naku, kagalang-galang na prinsip, naniniwala po ba kayo sa himala? Baka naman dahil sa minamahal na prinsesa, epektibo ang pagsubo ng malas. Sakto rin na naalis ang lason. Hindi ako naniniwala.
Pero naniniwala ako na sa susunod na taon sa araw na ito, anibersaryo ng iyong kamatayan. Naniniwala ka ba? Nasaan ang gamot na ipinapaghanda ko sa iyo? Agalang-galang na prinsip. Alam ko pong espesyal ang inyong katawan at kayang neutralisahin ang anumang lason. Ngunit ngayon po ay lubhang nanghihina ang inyong pangangatawan. Kagalang-galang na prinsip, kung inumin pa po ninyo ang lason, baka Mahirap lukuhin ng mga matandang maggamot sa Imperial Hospital. Mula nang magmisan ng pangalan ng aking lolo na Dugrongge at akusahang nagtataksil sa bansa. Ako at ang aking ina ay nahihirapan sa loob ng palasyo. Kung biglang gumaling ang aking karamdaman, ang aking amang hari, ay tiyak na maghihinala. Patayin ang babaeng iyon. Hindi ako naniniwala sa kapalaran, hindi ko kailangan ng pagsugpo ng malas. agalang-galang na prinsip. Siya po ang nakababatang kapatid ni Muya. 3 taon na ang nakalipas ng ipagkaloob siya bilang asawa dahil sa pagtatanggol ng general sa hari. Ah, siya pala. Mabuti na lang pansamantala siyang itago. Nasaan ang taksil na nagbigay sa akin ng laso ng duwanding? Nakapulong na po siya sa lihim na bilangguan. Tawagin si Jiki, samahan niya ako sa lihim na bilangguan. Opo. Hari, dumating na ang ikatlong prinsip. Lumabas muna kayo. Opo. Binabati ka opo kayo. Cheng. Kamakailan ay kumakalat ang mga tsismis sa loob at labas ng korte na ang lason sa prinsip ay galing sa inyo. Pagpatay sa prinsip, paano ko magagawa ang ganitong malaking pagtataksil? Pakiusap, ama, tingnan ninyo ang katotohanan. Kung hindi naman, hindi mo na kailangang mag-alala. Ang iyong kuya sa mga nakaraang taon. Mahina nga ang katawan, pero habang nabubuhay siya, kailangan mo siyang igalang araw-araw. Naiintindihan mo? Sinusunod ko ang payo ng amang hari. Maaari na po akong umalis. Paano siya nagising? Balang lunas ang duwanding poison. Sinabi ng mga barbaro mula sa Dan Kingdom. Third Prince. Huwag kang mag-alala, pareho ang gamot at lason. Ang lason na ito ay gawa mula sa huling batch ng dugo ng puso ng medicine, King 30 taon na ang nakalilipas. Tanging ang dugo ng mga inapo ng medicine, King ang makakalunas nito. Pero ngayon, lipi na silang lahat. Inapo MG Medicine King Valley. King BA, may koneksyon pa rin siya sa Medicine King Valley. Pero bago pa man masanzum ang Rome de Marquis Mansion. Napuksa na ang Medicine King Valley. Ginoo, mag-alas 4 na. Sa East Palace. Na, yung babaeng pampaswerte. Dapat nasa harap na siya ngayon ng Empress. Nakita ko na ang Empress. Tumayo ka, Crown Princess. Ang pinakamainit na balita sa palasyo ngayon ay ang pagising ng Crown Prince. Nagkataon lang ba na nagising siya nang naroon ka? O may espesyal na dahilan? Siyempre, swerte lang po ng Crown Prince. Ang talino mo ngayon, ibang-iba sa palasyo noong nakaraang 3 taon. Kahit na ikaw noon ang panganay na anak na babae ng mo, sumusunod ka lang sa mga prinsepe, nagpapakumbaba. Parang nagpapapansin. Baka nagkakamali po kayo, Empress. Sa palasyo noong nakaraang 3 taon, yung kasama ng aking kuya ay ang bunso kong kapatid na babae. Siguro dahil sa dami ng maharlika sa palasyo, nasobrahan sa kagalakan. Nakalimutan ang sariling katayuan. Ziga na. Mga bagay na yan sa nakaraan. Bakit pian natin takusakan? Ang mahalaga, nagising ang Crown Prince dahil sa'yo. Nagkataon man o hindi, ang kapalaran mo ay mabuti para sa kanya. Huwag nang magsalita ng walang basehan. Crown Princess, ito ay munting regalo. Mula sa akin. Tanggapin mo. Matron. Opo. Narito ang 5,000 tile ng ginto, 20 piraso ng seda, at 1 takal ng perlas mula sa East Sea. Kahit ano pa ang naging ugali mo noon. Mula sa sandaling pumasok ka sa East Palace, ikaw na ang opisyal na. Crown Princess, ingduan mo. Salamat po, Inang Reyna. Aalagaan ko po ang Crown Prince. Mabait kang bata. Umuwi ka na muna. 5,000 tael kahit mawala ang Crown Prince. Hindi na kami maghihikahos ng aking kuya.
Kayo rin, umalis muna kayo. Oo. Ang iyong kamahalan ang prinsipe. Inang Reyna. Wala. Inang Reyna, wala. Pagtataksil. 20 taon na ang nakalipas, ang pamilya ng Marquess ng Ronde ay nagtaksil sa bansa. Ang selyo ng reyna ay kinuha. Sa mga nakaraang taon, ang prinsipe ay tiyak na tulad ko, hindi masaya ang buhay. Kamahalan, gising na po kayo. Nagkakaroon po kayo ng bangungot. Kamahalan, sa anumang paraan, ako ay mananatili sa inyo. Kamahalan, huwag po kayong mag-alala. Kayo at ang aking kuya ay parehong mabubuting tao na naglingkod sa bansa. Tiyak na gagaling ang lahat. Ang mabubuting tao ay tiyak na mabubuhay ng matagal. Mabuting tao, matagal ang buhay. Alaynan. Doktor. Hindi ako kailanman naging mabuting tao. Ninuno, pakitignan mo naman ang sarili mo. Nandito naman si Dr. Mong. Sa anumang paraan, hindi ako mamamatay. Ayon sa mga libro ng medisina, ang dugong koral ay nakakagamot ng lahat ng sakit. Kung gayon, ang aking kuya at ang kamahalan ay maliligtas. Dr. Mong, mayroon bang dugong coral sa Imperial Hospital? Ang Reyna ng Prinsip, ang dugong coral ay napakabihira, kahit sa palasyo. Tanging ang Reyna Dowager ang may isang piraso. Ngunit, Napakaganda nito. Pupuntahan ko na ang Reyna Dowager para humingi ng gamot. Reyna ng Prinsip, sandali. Kamahalan, ano ang gagawin natin? Ang Reyna Dowager ay hindi kayo gusto. Iyak na hahamakin niya ang Reyna ng Prinsip. Walang problema. Hayaan mo siyang pumunta. Kapag hindi siya pinansin, siya mismo ay babalik. Padalhan mo si Jiki para bantayan. Opo. Ang inyong apo na si Muzihan, humihingi ng pagkakataon na makaharap ang Reyna Dowager. Humihingi ng dugong coral upang iligtas ang buhay ng prinsipe. Ang prinsipe ay tapat sa emperador at nagmamahal sa bayan. May malaking ambag sa bansa. Ang kanyang pagmamahal sa Reyna Dowager ay kitang-kita. Humihingi ng gamot ang inyong apo. Ikaw, S.I. Muzihon? Kung alam mong mahina ang katawan ng prinsipe, bakit hindi ka sa kanyang tabi at dito ka sa aking sining palace? Pangalawang araw ng kasal, dapat ay dumalo sa harapan ng mga nakatatanda. Ang prinsipe ay laging nagpapakita ng paggalang sa inyo, tiyak na kayo rin. Ay nag-aalala sa kanya. Humihingi ng gamot ang inyong apo. Dalhin ng tsa. Opo. Kung ang Reyna ng Prinsipe ay mahigpit sa mga alituntunin, sundin natin ito. Maghain ng tsa sa Reyna Dowager. Mainit, inihaw sa apoy. Reyna ng Prinsipe, siguraduhin hawakan ng maayos. Ang bawat salita at kilos mo ay kumakatawan sa Prinsipe. Huwag mong sirain ang reputasyon ng Prinsipe. Bastos. Mabuti, hindi mo ako pinahahalagahan. Zampalan Montag ako. Walong haya. Alam din ni ina, ako ngayon ang kumakatawan sa mukha ng kagalang-galang. Kung ako'y mapalo rito, maaaring isipin ng iba na si Lola Reyna ay ayaw sa kagalang-galang. Si Lola Reyna ay maawain at maunawain, hindi niya pababayaan ang kagalang-galang. Dito ka na lang lumuhod, AM. Kagalang-galang, ang prinsesa ng tagapagmana ay nakaluhod pa rin sa labas ng tirahan ng Reynang Ina. Galit na galit ang Reynang Ina. Sinabing ibibigay ang dugong koral. Kay Prinsip Tatlo para pampalakas. Imbes na sa prinsesa ng tagapagmana. Para sa akin, handa siyang gawin ito. Sabihin ito kay Ministrong Gu, siya ang dating guro ko. At iginagalang sa korteng may malaking impluensya, hindi siya mananahimik. Opo.
Prinsesa ng tagapagmana, sa totoo lang, pagod na pagod si Prinsip Tatlo sa relief operations. Iniutos na ng Rinang ina na ibigay ang dugong koral kay Prinsip Tatlo para pampalakas. Hindi talaga pinansin ng Reynang ina ang buhay ng tagapagmana? Para sa kuya at sa kagalang-galang, hindi ako susuko. Prinsesa ng tagapagmana, payo ko sa'yo huwag mong abusuhin ang kabutihan. Kahit lumuhod ka rito habang buhay, ang dugong koral na ito, hindi mo makukuha kahit kunting parte. Iyan pala ang bagong hipag ko, ang hubog. Kahit nakaluhod ay nakakabighani. Anong nangyari sa prinsesa ng tagapagmana? Ang gulo-gulo. Nakita si Prinsip Tatlo, ang prinsesa ng tagapagmana ay humiling ng dugong koral para sa tagapagmana. Na-offend ang Rinang ina. Inatanong ba kita? Umalis ka na. Opo. Hipag, ang dugong koral na ito ay napakahalaga. Kakapirma lang ng utos ni Lola. Ibinigay ito sa akin. Ako dapat ang hingan mo. Prinsipe Tatlo, maging marangal po kayo. Hipag, huwag mong kalimutan. Ang kapatid ko ay laging dumudugo. Baka kaunti na lang ang natitirang aaw. Kung walang gamot na pampalakas. Baka. Walang hiya, paano mo nasabing mamamatay ang kagalang-galang? May konting pride. Kagalang-galang, ikaw ngayon ay may lason at may sakit. Kung lalabas ka para protektahan ang prinsesa ng tagapagmana, tiyak na magdudulot ng pagdududa ang Rinang ina at si Prinsip Tatlo. Hindi ko siya pinoprotektahan, nanonood lang ako ng drama ni Reynang ina. May attitude. Gusto ka o. Gusto mo lang naman ang dugong koral para iligtas ang malapit ng mamatay. Bitawan ako. Maami ako nito, halika na. Bitawan mo. Huwag kang mahiya. Bitawan. Titulan mo yan. Kagalang-galang ang pagmamahal ng Crown Princess sa kanyang asawa sa pamamagitan ng paghahanap ng gamot para sa kanya. Paano ninyo siya mapapahiya ng ganito? Ang dugong korales ay alay sa hari, di ba? Maaari itong gamitin gamot para sa iba't ibang sakit. Tama ang sinabi ng ministro. Ang Crown Prince ay umaasa rito para sa kanyang buhay. Hindi ba? Kailangan din ba ng Third Prince ang dugong korales para sa kanyang buhay? Maaming pampalakas na gamot para sa Third Prince. Bakit kailangan pang agawin ang dugong korales mula sa Crown Prince? Pinapahirapan ninyo ang inyong manugang. Nagkakamali kayo. Nakita ko lang na pagod na ang Crown Princess sa pagluhod. Inulungan ko lang siya. Ihingi ako kay Lola Raina. Paibigay ang gamot sa kuya ko. Inang Rina, humihingi kami ng dugong korales para iligtas ang buhay ng Crown Prince. Inang Raina. Inang Rina, masama ang balita. 2 opisyal ang kasama ni Grand Tutor Gu. Nakablock sila sa pintuan ng palasyo. Humihingi ng gamot para sa Crown Prince. Ano ang sinabi mo? Paano niya naipapakilos ang mga opisyal sa korte? Crown Prince, ang dugong korales ay malapit na may padala sa inyo. Talagang tunay ang pagmamahal ng Crown Princess para sa inyo. Siyempre naman, ang aking Crown Princess. Hindi dapat matakot. Bagamat hindi ko gusto ang gamot mula sa matandang bruha. Kung mamaya ay magmamakaawa siya na inumin ko ito, iinom ako ng kaunti para suyuin siya. Crown Princess, pinilit mo ako sa pamamagitan ng pagluhod. Ngayon naman ay nag-rally ka ng mga tao laban sa akin. Nasaan ang respeto mo sa institusyon ng monarkiya? Inang Reyna, hindi ko kayo pinipilit. Ang Crown Prince ang pundasyon ng bansa at nag-alay ng dugo sa pagtatanggol ng hangganan. Kung ang isang mabuting tao tulad niya ay hindi mabibigyan ng gamot na available, ano ang iisipin ng mga tao? Paano ito itatala sa kasaysayan? Naway maintindihan ninyo, Inang Rina, ang duan mo ay pinamamahalaan ng kabutihan at paggalang. Kung ngayon ay hindi tayo tutulong sa nangangailangan. Ano ang isipin ng mga tao tungkol sa institusyon ng monarkiya ng duan mo? Lola, ito. Mabigat na ang sakit ng Crown Prince. Nagdudulot ito ng pagkabahala sa buong bansa. Sa loob ng 3 taon, si Cheng ang pumalit sa kanya sa pamamahala at pagtulong sa mga nasalanta. Ang bihirang dugong korals ay nararapat lamang para kay Cheng, ang prinsip na may kakayahang humawak ng malaking responsibilidad sa hinaharap. Ang Crown Prince ay lumaban para sa bansa at ang Third Prince ay tumulong sa mga nasalanta. Iyon ang kanilang tungkulin. Ngayong malubha na ang sakit ng Crown Prince, ibibigay ninyo ang gamot sa isang malusob na tao. Iyan ang tunay na magpapabagsak sa loob ng mga tao. Ang dugong korales ay akin. Kung ayaw kong ibigay, pipilitin ba ninyo akong kunin ito? Hindi ko kaya yun. Hindi ko po kayang gawin iyon, ngunit ang Crown Prince ang tagapagmana ng trono. Hindi ito dapat ratuhin ng basta-basta. Nagsilbi ako sa 2 emperador at handa akong lumuhod ng matagal dito. Paalamang humingi ng gamot para sa Crown Prince. Handa kaming lumuhod ng matagal dito. Humihingi lamang ng dugong korales mula sa Inang Rina. May respeto ka pa ba sa akin bilang Inang Rina? Dumating na ang tamang panahon. Pagsiklabin pa natin ang sitwasyon para mapilitan ang Reynang ina na pumayag. Nauunavan ka upo.
Malaking problema, Princess Consort. Dugo ang inubo at nawalan ng malay ang prinsip. Sabi ng manggagamot, kung wala pang gamot, baka hindi na niya malampasan ang gabing ito. Princess Consort. Reyna Ina. Hanggang ngayon, ayaw niyo pa ring magbigay ng gamot. Pakiusap, Rina Ina, igawad ninyo ang gamot. Lola, bigyan na natin siya. May iba pa akong paan. Tiyak na hindi ko kayo bibigin. Mga tauhan. Kunin ninyo ang dugong koral para sa akin. Ipinadala ko na ang kalahati ng dugong koral kay Judy. Dalhin ito pabalik sa dugong artist ito, Your Highness. Ngayon ikaw ay nagiging mas mahusay. Kailangan ko mapainom ang kalahating ito sa aking kuya sa lalong madaling panahon. Binibining pangalawa. Nasaan ang binata? Bumalik na po siya sa kanyang silid. Mabuti naman. Iniisip ko bakit hindi ka bumalik sa palasyo. Nagmamadali ka lang palang iligtas ang kuya mo. Kaya pala buong puso kang humingi ng gamot. Para lang sa kanya. Ang iyong Highness, nagpadala ka ng isang tao upang sumunod sa akin. Malaking problema. Humihina na ang binata. Kuya, Ate. Nauvikarin. may gamot na ako. Dugong koral na nakagagamot ng lahat. Bilisan nyo. Pakuluan agad ang gamot, bilis. Walang zizi, ate. Parang hindi ka o nakaya. Kanyang Royal Highness, Prince Mu, nahihiya sa kanyang mas batang kapatid na babae sa hinahara, ay inaasahan kong alagaan ninyo. Kuya, gagaling ka. Nangako ka sa akin. Magkakasama tayong mabubuhay ng masaya. Ang pangit ng itsura mo, punasan mo. Salamat, Your Highness. Alam kong nag-aalala ka, pero nung mas malalim ang lason sa akin, hindi ako namatay. Hindi mamamatay ang kuya mo. Huwag ka nang umiyak. Salamat, Your Highness. Pwede po ba kayong magbantay sa kuya ko? Titingnan ko kung handa na ang gamot. CJ, Tigil. Sino ang nag-utos na bigyan ng gamot si Muyan? Binibining pa muna, naghihingalo po ang binata. Nagdala ng dugong koral ang Princess Consort. At inutusan akong ipakulo, anya'y nakagagamot ng lahat. Ginoo, ang ganitong banal na gamot, hindi dapat sayangin ng walang kwentang Muyan. Kwihong, ano PA ang hinihintay Montag? Dalian mo at ibigay ang gamot kay Mrs. Ang walang kwentang Muyan. Nagsayang lamang ng napakaraming salapi ng Mumanor. Dapat matagal na siyang namatay. Inay, inumin natin ito para magalit si Muzihan. Ang blood coral ay gamot para sa buhay ng kuya ko. Paano mo nagawang agawin ito? Muzihan. Tingnan mo ang iyong mahirap na anyo. Isang mangkok lang ng gamot ito. Mutsihan, ang iyong mga bagay ay pag-ari ng mo family. Kung kailangan ng iyong ina, kailangan mong ibigay. Ang aking ina ay nasa ilalim ng lupa. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Hindi ba kayo natatakot sa karma? Karma. Kung hindi nasira ang iyong kuya, hindi sana naapektuhan ang iyong ama. Hanggang ngayon ay hindi pa rin napapromote, Muzihan. Akala mo ba pag nakapangasawa ka ng prinsipe, makakalipat ka na sa puno? Ang prinsipe, matagal na siyang may sakit pag namatay siya. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. ganito ka ba kasabik na mamatay ako? Prinsip, ang inyong kamahalan, mabuhay ng libu-libong taon. Ano PA ang hinihintay ninyo? Lumuhod kayo. Mabuhay ang prinsip ng libu-libong taon. Libu-libo, libu-libo. Lahat kayo ay nagnanais na ako'y mamatay. Paano ako mabubuhay ng libu-libong taon? Isang taong nalaso ng duwanding, gaano katagal pa siya mabubuhay? Gago! Sa harap ng kamahalan ay nagmumura ka. Tanga, gusto mo ba akong patayin? Kamahalan, siya ay bata pa at walang alam. Pakiusap, huwag mo siyang pansinin. Patawarin Montag ang Mu family. Kahit papaano, ako pa rin ang prinsipe, hindi pa ako patay.
Kung hindi dahil sa prinsesa, ngayon pa lang ay pinatay na kayong lahat. Madalas ka bang inaapi nila? Ikaw ang aking prinsesa, ngayon ay nagsalita sila ng masama tungkol sa prinsipe. Sabihin mo, ano ang dapat gawin? Siyempre, ipagtanggol ka. Nakita mo ba ganito dapat? Sampalin sila hanggang malaman nila kung sino ang tunay na may-ari ng Mu family. Ikaw na. Simulan mo. Ito para sa aking kuya. Ito para sa aking ina. At sa mga dotit na inagaw ninyo. Muzihan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ako ang iyong ama. Wala kang respeto. Noong una, ang iyong madrasta ay inapi ako. Nakatanga ka lang, may naramdaman ka bang pagmamahal ng isang ama? Huwag mong sabihin na may kasalanan ng Mu family. Kahit wala silang kasalanan, kung hindi mo sila gusto, pwede mo silang parusahan ng basta-basta. Ang ibig sabihin ng inyong kamahalan, magagamit ko ang kapangyarihan ng silangang palasyo. At ang katayuan bilang reyna ng tagapagmana upang manindigan. Mali. Ibig sabihin, maghari-harian ako. Dito kayo magluluhod hanggang sa masiyahan ng reyna ng tagapagmana. Saka lang kayo tatayo. Awa ninyo, reyna ng tagapagmana. Awa ninyo, reyna ng tagapagmana. Ava Niño. Ganito na lang ang natira, ano na ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala, may kalahati pa ako roon. Papakuha ko na lang kay Jiki. Siege. Wala akong pahintulot para tumayo kayo. Pupugutan ko agad kayo. Salamat sa inyong kamahalan. Salamat sa rina ng tagapagmana. Salamat. Inyong kamahalan, tiyak na naalala ko na ang dugong Corrales ay walang bisa sa laso ng duwanding, pangpahupa lang ng sakit. Alam ko. Pero kung mawalan ng pag-asa ang rina ng tagapagmana, baka masiraan siya ng loob. Jiki, sinabi ko, ipagtatanggol ko ang buhay ng kanyang kuya. Sa palagay mo, sinungaling ba ako? Ang tanging lunas sa laso ng duwanding ay ako mismo. Ano pong nangyari sa inyo, inyong kamahalan? Siguro dahil sa pagkagalit kanina. Medyo nahihilo lang. Ayos lang po ba kayo? Mas okay na ngayon, ayos na ako. Painumin mo na ang kuya mo. Mabuti naman, ligtas na ang kuya ko. Hoy, tinrato ka ba ng masama ngayon? Wala, ipinagtanggol ako ng inyong kamahalan. General Mu. May utang na loob sa iyo ang aking ama sa pagligtas sa kanya. Noon pa sana, inalis mo na siya sa angkan ng Mu. Bakit ngayon pa? Pinapanood mo lang siyang magdusa at makipag-agawan sa mga ganid na yon. Kahit wala ang angkan ng Mu, may iba pang masasamang tao. Kailangan kong pilitin siyang lumakas ng paunti-unti. Mabuti at mapagmahal siyang babae.
Sana'y alagaan ninyo siya ng mabuti. Muyan. Sa palagay mo, gaano ka pa katatagal mabubuhay? Tatagal ako hanggang sa makalaya ang bunsong kapatid ko sa angkan ng Mu. At sa palagay mo, gaano ako katatagal mabubuhay? Kung gugustuhin ninyo, wala nang paghihirap sa buhay niya. Gusto ko lang ng isang pangako mula sa inyo. Sa pag-uwi natin sa kabisera, traidor ang kasama ko, binigyan niya ako ng sang may laso ng duwanding. Ayon sa aking kaalaman, ang ipinagbabawal na gamot na ito ay gawa lamang sa kaharian ng Dan. Kaya ang ibig sabihin ng inyong kamahalan, ang naglagay ng lason ay ang prinsipe ng Dan? Isang plano, dalawang patay. Pinagkakatiwalaan mo masyado yang barbaro. Malinaw na po sa inyo kung sino ang may gawa. Si General Mu ay isang matalinong tao. May mga salita na hindi na kailangang sabihin pa. Hanggang dito na lamang. Nang maparalisa si Muyan, hindi na pinansin ng emperador ang pamilya mo. Ngayon na-offend pa natin ang prinsip. Kailan pa ako makakapag-promote? Ginoo, ano na ang gagawin natin ngayon? Sa ganitong kalagayan, ang tanging makakapagligtas sa pamilya mo ay ang ikatlong prinsip. Ginoo, papansinin kaya tayo ng ikatlong prinsep. Tama. Hanapin natin ang mahina ng prinsesa. At sumunod na tayo sa ikatlong prinsip. Kwihong, halika. Makinig kang mabuti. Pantayan Montag sila. Ilisan Montag. Opo. Bunso, hindi ko alam kung gaano pa katagal ako mabubuhay. Pero ngayong mabuti naman ang trato sa iyo ng prinsip. Panatag na ako. May sasabihin ako sa iyo. Inala ko, hindi namatay sa panganganak ang ina. Sa mga nakaraang taon, nalaman kong nakita ni ina si ama. Sa Yanyuez High, kaya siya nagka-hemorrhage at nanganak ng maaga. At ang Yanyuez High na iyon, ay lihim na pag-ari ni Luyan, isang bahay aliwan. Pinaghihinalaan mong ang pagkamatay ni ina. Ay pakana ni Luyan at ni ama? Kamahalan, yang dalagita na yan, nakikinig ng palihim sa ilalim ng bintana. Mawa po kayo, prinsep, prinsesa. Dumadaan lang po ako. Hindi totoo ang sinasabi mo. Sasabihin ka opo. Sigino po. Inutusan po ako ni Ginoo na bantayan ang prinsesa para sumunod sa ikatlong prinsep. Mahirap po kami. Binayaran po ako. Nagkamali po ako, maawa kayo. Bakit bigla ka nalang nag-aalaga sa binata? Sabi po ni binibining mo, bisitahin ko raw palagi. Ang binata, baka mamatay na lang sa loob ng kwarto at walang makakala. Ganun pala. Kung gayon, marami kang alam na baho nila. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kunin mo ang titulo ng Yanyuez High. Kung hindi, wala nang makakapagligtas sa iyo. Salamat po, prinsipa. Salamat po, prinsesa. Kukunin ko na po ang titulo ng ginang. CJ, tinipigan ko siya. Magandang diskarte ang pag-urong. Takapasok pa lang sa palasyo, ang laki na ng pinagbago ng aking kapatid. Ang lakas ng loob ko ay galing sa inyo, mahal na hari. Ang aking reyna, syempre mas matalino kaysa sa iba. Kuya, okay ka lang ba? Katawad sa kahiyan, mahal na hay. Kuya, gusto mo ng pehas? Babalatan ko para sa iyo. Kukuha ako ng mainit na tsaa para sa iyo. Mahal na hari, nilalagnat ka ba? Ay, ang sakit. Masakit ang tiyan ko. Baka dapat ipatawag natin si Mengshi para tingnan ka. Ay ganito, nag-agawan pa rin sa atensyon. Ay, ang sakit ng puso ko. Ako, Masakit ang puso ko. Masakit ang ulo ko. Hilo ako. tama na. Mas magandang pag-usapan ninyo ang mga mahalagang bagay. Mahal na hari, hindi sapat ang titulo ng lupa para maibalik ang dangal ni ina. Dapat na tayong bumalik at maghanda ng mga saksi. Kuya, magpagaling ka. Kapag natapos na ang usapin ni ina, susunduin kita para lumipat. Ziege. Kuya, ingatan mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Mahal na hari,
Dahan-dahan ling. Ang kahihiyan ngayon, babayaan mo ng doble. Labis akong nagtataka. Ministro mo, paano mo ito babayaran ng doble? Mahal na hari, nakamali lang ako kanina. Mga walang kwentang salita lang iyon. Mahal na hari, patawarin mo ako. Hindi ka nagkakamali. Paano mo nagawang hindi makilala ang tao at ipahamak si ina? General mo yan, anak mo naman siya. Dahil lang sa nalason siya at hindi na ginamit ng emperador. Itinapon mo siya ng parang basura. Ama ka ba talaga? Alam ko na ang pagkakamali ko. At ikaw, kapag narinig ko pang muli. Ang anumang paninira kay General Muyan, hindi ako mag-atubili. Napapilahin ang mukha mo. Para maramdaman mo ang hiya ng walang mukhang maipakita. Opo, susundin ko ang bilin ng mahal na hari. Mula ngayon, ako si Muzihan at ang pamilya mo ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Habang nagpapagaling ang kuya ko, dapat siyang alagaan ng maayos. Kung may mangyari man sa kanya, hindi na kailangan pang kumilos ang mahal na hari. Ako mismo ang kukunin sa buhay ninyo. Hindi. Sisiguraduhin kong alagaan ka ng buong puso. Kung ganon, sana'y mahabag ang inyong kamahalan. Payagan mo na silang tumayo. Mabait ang aking asawa, hindi niya ito ipagkakait sa kanila. Lumayas na kayo. Salamat po, kamahalan. Salamat po, kamahalan. Bilis, bilis. Kami ko'y nagpapatira pa sa inyo, kamahalan. Kami ko'y nagpapatira pa sa inyo, kamahalan. Kamahalan, narito na ang titulo ng Yan Yusei. Ito ang dalawa. Sila ang naging hilot at magagamot noong panahon ng panganak. Ngayon, kumpleto na ang ebidensya at mga saksi. Kilala niyo ang aking ina. Ano talaga ang nangyari noon? Paano ba talaga namatay ang aking ina? Kamahalan, kami po ay dating nagtatrabaho sa Yan Yuzay, na nag-asikaso ng mga maruruming gawain ng mga babaeng doon. Noong buntis pa ang iyong ina at pumunta sa Yan Yuzay, nandun po ako noon. Sa oras na yon, Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? si Luyan ang nagtulak sa inyong ina mula sa hagdan. Dumugo ng husto. Ang hiling lang ng inyong ina ay maligtas ang sanggol, kaya hindi siya dinala sa doktor. Sa halip ay sa isang maliit na bahay na malapit. Doon niya ipinanganak ang sanggol ng buong lakas. Ina! Talagang si Luyan ang may kagagawa nito. At si Museng din, ginamit niya ang aking mga mahal sa buhay para takutin ako. May pag-asa pa sana ang inyong ina kung naagapan. Pero si Museng ang nag-utos sa akin na lagyan ng lason ang gamot. Ako po Ipsilon. Karapat dapat sa parusang kamatayan. Kaawaan niyo kami. Kaawaan niyo kami. Kamahalan, kahabagan ninyo kami. Dalhin niyo sila. Kamahalan, habagan niyo kami. Bantayan mo sila ng mabuti. Opo. Amin pong pagkakamali. Amin pong pagkakamali. Kamahalan, kahabagan ninyo kami. Kamahalan, kahabagan ninyo kami. Kamahalan. Si Muzeng ay isang masamang asawa at ama. At si Luyan ang pumatay sa aking ina. Parehong mga kasalanan ay babayaran nila ng buong buo. Ayokong at hindi ko sila kayang patawarin. Kung gayon, huwag nang patawarin kahit isa sa kanila. Kamahalan, salamat sa inyong pagtulong sa akin sa Mumansion. Ang lahat ng ginawa ninyo para sa akin ay mananatili sa aking puso magpakailanman. Ganoon ba? Ganito pala ang iniisip mo, kamahalan. Akala ko na natakot ka sa mga ginawa ko. Ngayong araw. Ano sa palagay mo? Isa ba akong baliw na pumapatay ng walang pagsisisi? Hindi naman. Ang mahal na hari, ano ang tingin mo sa akin? Isang taong walang utang na loob at hindi makilala ang tama sa mali. Ang mahal na hari, Bigla na lang. Sumakit ang ulo ko at masakit din ang puso ko. Sige na. Wala na akong lakas, kailangan pa akong suportahan ng asawa ng prinsipe. ang sakit ng mahal na hari, ang bilis dumating at ang bilis din mawala. Ang kakaiba naman, ang mahal na hari, apat ang mahal na hari, samahan kita pabalik sa kwarto. CJ, Ang babaeng si Muzihan. Yung naharap ako, laban kay Muzeng at sa kanyang madrastang siluyan. Dahil sa kanilang sariling kapakanan, sa kanilang lugar na Yanwezhay, ay pinagsikapang patayin ang kanyang inang si Liu. At muntik na maging sanhi ng pagkamatay ng dalawang buhay. Ang kanyang ina ay nanganak ng maaga dahil sa panganib, ngunit hindi siya tinulungan ni Muzeng. At pinilit pa ang doktor na maging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina dahil sa pagdurugo. Nakikiusap ako sa inyo na magbigay ng patas na hatol. Museng, alam mo ba ang iyong kasalanan? Ang mahal na prinsip, ang gobernador, ito ay usapang pamilya.
Ito ay sa pagitan ko at ang aking anak. Tiyak na may ilang hindi pagkakaunawaan. Kami na lang ang mag-ayos nito. Huwag na ninyo kaming abalahin. Ang asawa ng prinsip ngayon, hindi na kayo kinaharap sa korte, ay isang pagpapakita na. Binigyan kayo ng konsiderasyon. Huwag kayong magmalabis. Muzihan, ikaw na walang puso. Ano ang ginawa ko sa'yo na hindi ko dapat ginawa? Ang mahal na prinsep. Ang bibig ni Muzihan ay kayang magsalita ng kahit ano. Huwag kayong magpadala sa kanya. Ginagawa lang niya kaming mga inosente. Luyan, ako ang humuhusga sa inyo. Hindi kayo pinapayagang guluhin ang mahal na prinsip. Lumuhot. Hindi ako nagsisinungaling. Ito ang ebidensya. Ang aking ina sa Yanwes High ay nahuli ang pakikipagtalik ni Museng at Luyan. Kaya nanganak siya ng maaga sa Yanwes High. Ito ang titulo ng lupa ng Yanwes High. Ang may-ari sa titulo ay si Luyan. Paano mo nakuha ang titulo ng lupa ko? Dalhin din dito ang hilot at doktor noong panahon. Ang inyong lingkod ay may kasalanan. Hindi dapat tinanggap ang 100 tael ni Luyan upang gawin ang kasuklam-suklam na bagay. Siya iyon, hindi ako nagkakamali. Muzihan, tama na ang iyong kalokohan. Gusto mo bang tuluyang sirain ang pamilya mo? Ang aking ina ay nagpakasal sa iyo ng mahigit 10 taon. Anong hirap ang hindi niya naranasan? Ngunit ikaw, itinuro mo ang kasalanan sa bagong panganak kong sarili. Sinasabi nila ako ang dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Pinabayaan lang nila na pahirapan kami ng aking mag-asa at ng aking kuya. Gusto ko lang ng katarungan. Katarungan para sa aking ina. May mga saksi at ebidensya, Mosheng. Maaari mong makilala kung ano ang nakikilala sa iyo ng prinsesa. Napakalapit ng loob ko sa aking yumawang asawa, hindi ko aminin. Kahit anong mangyari, hindi dapat ay demanda ng anak ang sariling ama. Ang mga walang utang na loob na tulad niya ang dapat parusahan. Si Yanli, Liu ang aking tunay na ina, humihingi ako ng katarungan para sa kanya. Masama ba yon? Ang aking ina ay pinatay noong siya'y manganak, namatay sa pagdurugo. Kung magpapanggap pa ako, na malapit kami ng aking ama at hindi makikilala ang mabuti at masama, yun ang tunay na kawalang galang. Nagkamali lang ako, tulad ng karamihan sa mga lalaki. Anong masama doon? Bukod sa mata, masakit din ang puso ko, hindi ako komportable. Ang iyong mataas, ngunit ngayon sila ay tumatanggi sa pagtanggi sa pagkakasala. Kakakasal ko lang kung hindi sila agad mapaparusahan. Habang hindi naaayos ang kaso, hindi ako mapapanatag. Ang pag-asawa ng isang prinsesa nag-isa ay orihinal para sa Chongqing. Kung may panghihinayang siya, baka masamang pangitain yon. Malinaw ang ebidensya, huwag kayong magdadahilan. Unahing arestuhin ang doktor at ang hilot. Ikulong at paluin ng 20 bises. 40 palo, tapos ikulong sina Mosheng at Luyan. Inozente kami, Your Honor. Innocente kami, Your Honor. Innocente. Mabuti yan, parusa bilang babala. Tungkol naman kay Museng at iba pa. Kasalanan nila yan sa loob ng bilangguan sa ilalim ng matinding pagtatanong. Walang hindi magsasalita, di ba, Governor? Di ba? Oo. Tatay, tumigil ka. Nanay. Tatay, Nakulong kayo, paano na ako? Nanay. Dito na ngayon ang General Mo's residence. Tatay. Ilabas si Mu Ewyue. Opo. Huvak. Hindi nyo to pwedeng gawin. Alis na, nanay. Bilisan Montag. Bilis. Ang iyong highness, ang pagdinig ay mahirap. Uwi na. Esan, Your Highness, Crown Princess. Narinig na ng emperador ang nangyari ngayon. Ipapatawag kayo sa palasyo para harapin siya. pupunta na ako. Hey, Ginamit ko ang kapangyarihan ng prinsipe upang suwi ang aking ama para sa isang paglabag ng paglilitis sa filial. Baka may galit sa akin ang emperador. Baka madamay pa ang kanyang kamahalan. Nakita po ng manugang si ama. Muzihan, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba na ang sinasabi at ginagawa mo ay kumakatawan kay Prinsi? Dahil nga isinasaalang-alang ng emperador ang mas malaking larawan.
Para sa reputasyon ng silangang palasyo, pipiliin lamang niyang tumigil. Kaya, ang pag-ulat sa otoridad ngayon, hindi ito pinagsisisihan ng manugang. Kamahalan, 1 oras na. Kung hindi kayo mapalagay, mas mabuting diretso na tayo sa palasyo para iligtas si prinsesa. Alin ang mata mong nakakita na nag-aalala ako? Pero ilang bises na kayong tumingin sa pintuan, kamahalan. Hindi ba't nag-aalala kayo kay prinsesa? Kailangan niyang matutong mag-isa. Kung hindi man lang niya kayang harapin si ama, paano siya magiging prinsesa ko? Ang tsang ito. Bakit ang sama ng lasa? Ipagpaumanhin na lang po, kamahalan. Ang galing ko sa paggawa ng tsa. Ay talagang hindi katulad ni prinsesa. Saan po kayo pupunta, kamahalan? Bago-bago pa lang po kayong nakauwi. Hulihin siya. Handa pong magparusa ang manugang. Ikaf. Ama, si prinsesa ay makatarungan at tapat sa puso. Bakit po ninyo pinapatulog? Nakasisira siya sa dangal na maharlika. Prinsipe, Ikaf. Tatanggol mo pa ba siya? Prinsip, maayos po ba ang pakiramdam ninyo? Ama, maayos po ang anak. Subalit nitong mga nakaraang araw, kapag wala si prinsesa sa tabi, laging nananaginip ng masama. Nanaginip na may gustong saktan si tatay. Natatakot lang ako baka si tatay din ay. May ganitong pangyayari pala. Sigish, maaari na kayong umalis. Sa bahagi ni Cheng, ako na ang mag-aalaga. Dahil sa nakatulong si prinsesa sa pagsugpo ng masamang kapalaran, ako ay hindi na magpaparusa. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po. Buti na lang po at nandito kayo ngayon, kamahalan. Kaya sa hinaharap si prinsesa, ay dapat mas mabait pa sa akin, di ba? Kayo po ang asawa ni Zihan, natural na mabait ako sa inyo. Talaga ba? Mas mabait pa kaysa kay Muyan. Handa na ang sapatos na gagamitin ng kamahalan sa pangangaso ng tagsibol. Ako na ang gagawa ng mga bota na susuotin ninyo sa hinaharap. Paano ako makakasama sa pangangaso sa kalagayan kong ito? Ikaw na lang ang magsaya para sa akin. Lumamig na ang tsaa, kukuha ako ng bago para sa inyo. Sa panahon ng pangangaso ng tagsibol, dapat dumating na ang prinsipe ng kaharian ng Dan. Oras na para isara ang balak ko. Mula ngayong gabi, hindi ko na kailangang uminom ng lason. Mahal na hari, nakita mismo ng aking mga espiya. Nawala na ang sakit ni General Muyan. Malayang nakakagalaw, parang normal na tao. Pagkatapos lang bumisita ng prinsip sa Mu residence, biglang gumaling si Muyan. Oo. Mahal na hari, narito na ang inyong pampalakas na pagkain. Ako na. Ama, ayon sa mga manggagamot, kahit na mabisa ang dugong korales, walang lunas ang lason ng duwanding. Maliban na lang kung isa siyang lahi ng herbal volley. Pero 30 taon na ang nakalipas, nawasak na ang herbal volley. Cheng, sinabi ko na, hanggat walang solidong ebidensya, ang prinsip ay tagapagmana. Huwag mong sirain ang kanyang pangalan. Malapit na ang taunang pangangaso ng tagsibol. Gusto mo bang pagtawanan ako ng buong mundo? Hindi ko piyo kaya. Segsh, lumabas ka na. Kung may katiting ka pang balak na paghihimagsik, pumunta ka na sa Internal Affairs para sa 20 palo. Ang lahi ng herbal volley ay likas na hindi tinatabla ng lason. Noon, ang ina na ikapitong kapatid na si Kong Kubilwen ang tanging miyembro ng herbal volley. Baka naman. Ang prinsip ay tunay na anak ng ikapitong kapatid.
Lahat ng prinsipe ay abala sa pangangaso. Ako naman dito, nag-isa sa ilalim ng buwan. Kapatid, ganyan na ang sakit mo. Sumama ka pa sa pangangaso. Mag-ingat ka, baka may mangyari sa iyo sa loob ng pangangaso. Hindi maganda iyon. Ginagawa lang ng aming prinsipe ang kanyang tungkulin bilang tagapagmana upang maging karapat-dapat sa pangangaso. Maaming tao sa pangangaso, baka may mapuruhan ng palaso. Sino ang mag-aakala? Zocheng, akala mo ba madali akong papatayin? Handa na ang lahat ng aking plano. Hihintayin lang kitang mahulog sa bitat. Ngayong araw, ipapakita ko ang aking galing sa pangangaso at uwi ng maraming dala. Huwag mo na siyang pansinin, nananakot lang siya sa mahina. Ano ba namang ipagmamalaki niyan? Kamahalan. Pagkatapos ng pangangaso, bibilangin ang mga nahuling hayop. Paano na tayo? Nandito ako. Hindi ko hahayang mapagod kayo kahit kailan. Pupunta na ako ngayon para mangaso pa sa inyo. Ako rin. Sasama ko sa'yo. Kaya pa ba ng katawan mo? Okay lang. Ang tagal kong nakahiga sa loob, tamang galaw-galaw din. Sige, kung ganoon. General ang kuya mo. Hindi ka ba niya tinuruan magpana? Hindi. Pero gusto kong subukan muna. Lanan. Kahit papaano, ilang taon din akong nakipagdigma sa labanan. Kung hindi ka marunong magpana, ako ang magtuturo sa'yo. Ang lambot pala ng baywang ng asawa ng prinsipe, mas malambot kaya ang mga labi. Bakit kaya ang bilis ng tibok ng puso ko? Ano ang gusto mong pagtirahan? Eh yung pugad ng ibon. Mahirap kaya yon? Hindi. Hawakan mo ng mahigpit pero huwag masyadong pilitin. Itutok mo ang atensyon mo sa target. Naitira ko. Kagalang-galang. Ano yan kanina? Ano pa ba? May ayaw pala akong mabuhay. Kagalang-galang, umalis na kayo. Ako na ang bahala. Palagay ko, buo pa rin ang kasanayan mo sa martial arts. Nagpapanggap ka lang pala. Pinilit ko lang ang aking internal energy. Ingat! Kagalang-galang ang sakit. Kagalang-galang. Nasa palasyo ako. Buti naman at nagising ka na. Isang araw at gabi kang tulog. Mabuti na lang at okay na ang sugat mo. Pagpupugay sa Reyna, huwag kang gagalaw. Grabe na ang mga sugat mo. Huwag mo nang isipin ang mga formalidad. Buti na lang. Dumaan lang ang lason. Kung hindi, hindi ko alam kung paano. I-explikahin ka USA Kuya Montag. Hinahanap na ng hari. Ang nasa likod ng pagtatangka sa buhay mo. At parurusahan ng husto. Salamat po, Reyna. Agalang-galang, oras na para palitan ang gamot ng asawa ng prinsip. Ako na lang. Nasa balikat ang sugat mo, mahirap para sa'yo. Tutulungan kita.
Alainan. Dr. Meng. Samahan mo ako sa labas para ihanda ang gamot. Zhao Cheng, ang lakas ng loob mo. Nangahas kang gumamit ng lason na pana para patayin ang prinsip. Kung magtatagumpay ito, susunod na ba? Ang emperador ang tatargetin? Hindi po ako ang may kawa. Maaming hindi malinaw sa kasong ito. Ang prinsesa ay babae lamang, at ang prinsip ay may sakit. Paano sila pumatay sa isang grupo ng mga mamamatay tao at nakatakas? Kung tunay na may malubhang sakit ang prinsip, imposibleng patayin ang grupo ng mga mamamatay tao. Huwag kang magdadahilan. Kung dati, parurusahan kita ng mabigat. Ngunit ako ay kakatuklas lamang na ang prinsesa, bagamat tinamaan ng lason, ay gumaling na pala. Kung isasama si Muyan, ito na ang ikalava, hindi ba? Pakiusap, ama, suriin mabuti. Ang prinsip ay dapat tumatay sa mga mamamatay at lason sa kanya. Kahit na malaki ang hinala sa prinsip, wala pang matibay na ebidensya. Ngunit bukas ay darating na ang sugo ng Dan. Hindi na dapat isangkot ang Dan sa usapin ng pagpapalit ng prinsip. Ama, kung ang prinsip ay tunay na lahi ng Medicine King Valley, hindi siya karapat-dapat maging tagapagmana. Masyado kang mapag-ambisyon. Kulang ka pa sa pagsubok. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Alis na po ako. Zihan. Ako ay dugo ng Medicine King Valley. Kung malaman mo ang katotohanan, matatakot ka ba sa akin? Mahal. Ang bango mo, mahal. Hindi mo itatanong kung bakit nakakagamot ang dugo ko. Kung itatanong ko, sasagot ka ba? Halikan mo ulit ako, sasabihin ko sa'yo. Dadalhin kita sa isang lugar. Doon. Sasabihin ko sa'yo ang lahat. Ang iyong highness, saan ka dinadala sa akin? Huwag kang magmadali. Makinig ka muna sa kwento ko. 30 taon na ang nakalilipas. Ang dating emperador at reyna para makuha ang dugong gamot ay binasak ang lahi ng Medicine King Valley. Ngunit hindi nila alam na may natirang lahi sa mundo. Iyon ay ang ikapitong prinsipe. Narinig ko sa mga alila, noon ay minamahal ng mga tao ang ikapitong prinsipe. Pinakasalan niya ang panganay na anak na babae ng Marquis Rongde. May chismis na siya ang magmamana ng trono. Ngunit sa huli, ang ikapitong prinsipe ay pinatay ng patago. Ang kanyang asawa ay bigla na lamang nawala. Ang ikapitong prinsipe ay pinatay ng kasalukuyang emperador. Naiinggit siya sa aking ama. Kaya pinatay niya ito at inagaw ang trono. Sinakop din niya ang aking tiyahin at ina upang itago ang kanyang mga kasalanan. Nagsabuatan siya sa kapangyarihan ng Reyna Madre at itinuring na traidor ang buong angkan ng aking ina. Lahat sila ay pinatay. Kaya, ang reyna ay ang iyong tiyahin. Ang iyong tunay na ama at ina ay ang mag-asawang ikapitong prinsipe noon. Ang aking ina, pagkapanganak sa akin ay nagbitiw na ng buhay. Ang aking tiyahin, ang nagbayad sa mga gamot, upang sabihin ako ay anak ng emperador. Sa ganitong paraan lamang na itago ang katotohanan, kung hindi, bago pa ako ipanganak ay malamang na pinatay na ako ng emperador. Kaya pala ang lahat ng ginawa mo ay para lamang maghiganti sa iyong mga magulang. Ngayong ikinasal na tayo, bilang mag-asawa, naisip kong dalhin ka upang makilala ang aking mga magulang. Malamang nais din nilang makita ka. Dito, ang guho ng lambak ng mga manggagamot. Mahal, bumabati sa mga nakatatanda. Tiyak na napakahirap ng mga nagdaang taon para sa iyo, kagalang-galang. Kagalang-galang, bigla kang tinawag ng emperador sa kanyang silid.
Nagdududa na ba siya sa atin? Huwag kang mag-alala, susubukan kong alamin. Nagkukunwari lang ba ang prinsip na may sakit? Ying-ea. Laganap ngayon ang sismis sa labas ng palasyo, na ang ikatlong prinsip ang pinaghihinalaan. Ano ang masasabi mo? Mabait ang kalooban ng aking bunso. Hindi niya kayang gawin ang ganito. Kahit na. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya. Noon pa man ay may naririnig na akong chismis. Na ang naglason upang patayin ako ay ang aking bunso. Ngunit ako, hindi kailanman naniwala kahit kailan. Ama, ang aking kapatid ay hindi ganoon, siya ay napakadalisay. Parang isang puting papel. Awagin si Mengshi. Ipatawag agad si manggagamot Mengshi sa palasyo. Mengshi, nagpapakumbaba sa inyo, hari. Titingnan ko ang pulso ng prinsip. Opo. Mengshi, sa tingin mo, ilang araw na lang ang natitira sa prinsip? Sabihin Montag, hari. Ang karamdaman ng prinsip ay hindi pa gumagaling. At noong pagsasayaw ng taksibol, pinilit niyang gamitin ang kanyang lakas upang mabuhay. Ngayon, kung hindi mahanap ang lunas sa lason, baka hindi na umabot ng 2 buwan ang prinsip. Ano? Ama, sa buhay ko, ako'y pinoprotektahan mo. Iginagalang ng mga kapatid. Ako. Hindi ako nagsisisi na maging Zeus. Kung ito ay isang plano, ang lalim ng pag-isip ng prinsip, baka mas nakakatakot pa sa akin. Sige, magpahinga ka muna. Totoo ba ito o hindi? Baka. Siya talaga ang anak ni ikapitong kapatid. Ikapitong kapatid? Ikapitong kapatid. Matagal kitang inalis. Ngunit patuloy kang gumagambala. Gusto mong sirain ang lahat ng akin. Seg, huwag mong sisihin ang sarili ko. Kung ako ay magiging malupit, Zino Kaman. Mas mabuting pumatay ng walang kasalanan, kaysa magpalampas. Sino-sino ang tinawag ng ama nitong mga nakaraang araw? Kahapon ng gabi, tinawag ulit ng hari ang ikatlong prinsip. Baka may hinala na siya. Walang problema, ipaghanda ang mga tauhan. Kapag dumating na ang prinsipe ng Dan, maaari na tayong kumilos. Prinsep, dumating na ang delegasyon ng Dan. Nasa palasyo na sila ngayon. Tamang-tama. Oras na para makipagkwentuhan sa prinsipe ng Dan. Dahil ayon sa plano, malapit na siyang mapunta sa impyerno. Nasaan ang prinsesa? Naiwan ang prinsesa sa palasyo. Sabi niya, sasamahan niya ang Rina sa paggawa ng flower cake. Talaga? Flower cake. Emisaryo, sino ang magandang iyon? Prinsipe. Iyon ang prinsesa dito. Kasal na siya, ang prinsesa. Ah, siya pala yung babaeng may sakit. Hoy, Zandali. Sa harap ng inyong prinsip, bakit hindi kayo nagbibigay galang? Hindi ba't ang mga taga-aming lungsod ang pinakamahigpit sa batas? Sino ka ba't nangahas kang magsalita ng ganyan sa loob ng palasyo? Ito ang aming prinsip ng Dan, si Luzhi. Kahit ang inyong emperador ay magalang sa kanya. Kung hindi, huwag na kayong umasang makipagkalakalan sa aming kaharian. Kaya pala, sa mismong harap ng emperador, may lakas pa kayong magpakita ng ganyang itsura. Anong sinasabi mo? Wala. Nagpapakilala lang sa prinsipe ng Dan. Hoy, bakit ka tumatakbo? Ngayong nakita na tayo, samahan mo na ako sa isang tagay. Huwag kang magmalabis. Nagpapakabanal ka pa, alam naman ng lahat na malapit nang mamatay ang asawa mo. Sumama ka na lang sa akin. Hoy, Prinsipe. Prinsipe. Prinsipe, huwag po. Huwag. Kapatid siya ni General Muyan. Ano naman? Kahit gaano kagaling si Muyan sa digmaan, tinanggal din siya ng emperador. Pakiusap, tumigil na kayo. Ano sabi mo? P stern 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 I stern stern. Lagi niyong sinasabing masasama ang mga taga-Dan. Kayo?
Yung lason na binili ninyo sa aking ama, sa kapwa nyo pa ginamit. Tumigil ka na. Subukan mong lumapit pa ng isang hakbang. Ako ang prinsip. Gusto mo akong patayin? Sige. Narito ako ngayon, patayin mo ako. Patayin mo. Hindi pa ako nakakarinig ng ganyang kakaibang kahilingan. Patawarin po ninyo ang prinsipe. Patawarin. Gago ka. Nangahas kang manakit sa akin? Ayos ka lang ba? Kung papatayin ko siya, makakamtan ko kaya ang kapayapaan sa hangganan sa pamamagitan ng kanyang ulo. Kapalit ng seguridad sa hangganan ng Dan. Hintayin montag ako. Sasabihin ko na ito sa aking ama. Alis na tayo. JK, ngayong gabi na tayo kikilos. Gusto kong mamatay si Luzay. Naiintindihan ko, Panginoon. Natakot ka ba? Hindi. Iniisip ko lang. Ang asawa ko ang pinakamagaling sa buong mundo. Mengshe, ngayong gabi, ikaw ang bahala sa kaligtasan ng prinsesa. Opo. Sumama ka sa akin, JK. Ayon sa plano. Oo. Yun pala ang plano ng emperador noong 3 taon na ang nakalilipas. Dahil lang sa sobrang kapangyarihan ng aking kuya, gusto niyang sirain ang buhay nito. Prinsesa, natakot ka. Ihahatid kita pabalik sa East Palace para makapagpahinga. Ayaw ko. Kung ipinaglaban niya ako, tutulungan ko siya. Hindi ko siya pababayaang mag-isa sa laban na ito. Pumunta tayo sa Pepper Room, hanapin natin ang Reyna. Tutulong kaya ang Rina? Mula na mawasak ang pamilya ng Duke Ronde. Nagkulong na lang siya sa kanyang palasyo. Kahit pa ang totoong pinagmulan ng prinsi. Siya mismo ang nakatuklas, hindi ito nabanggit ng Rina. Mukhang nawalan na siya ng pag-asa. Subukan muna natin bago magdesisyon. Kahit hindi tumulong ang Reyna. Bilang apo ng Duke Ronde, naniniwala ako na hindi niya ipagkakanulo ang prinsipe. Tara na. Pagdating natin sa Pepper Room, bantayan mo sa labas. Ako lang ang papasok. Huwag mong papapasukin ang sinuman. Oo. Dumating na ang prinsesa. Lumabas muna kayong lahat. Oo. Inay, narito ako ngayon. Hindi bilang prinsesa, kundi bilang iyong manugang. At bilang apo ng Duke Ronde. Tulungan ninyo po ako. Tumayo ka muna. Dumaan na dito si Jing kanina. Sinabi niya sa akin na sinabi niya sa iyo ang lahat. Handa na ang lahat. Kailangan lang ang aking patutuo bilang tanging nakaligtas para humarap sa hukuman. Pareho pala ang naisip namin ni Jing. Ang tagal kong hinintay. Ang araw na ito. Ilabas Montag na. Oo. Ito ang lihim na sulat tungkol sa pag-alaga ng emperador ng mga tao para gawing gamot at sa pakikipagkalakalan sa Dan Country. Kulang na lang ang huling hakbang. Ano pa ang kulang? Ang Reyna Madre ang nasa likod ng pagpatay sa Medicine King Valley. Kapag lumabas ka, magsisinungaling siya at magdudulot ng gulo. Tulungan ninyo akong patalsikin ang Reyna Madre. Para maging emperador si Jing. Huwag mong sisihin ako. Kayo ang mahina. Huwag kayong lalapit. Huvak. Huvak. Sino ang naglagay ng insenso? Ang baho. Kuvat iya. Patayin ninyo ito. Zeno? Sa loob ng maraming taon, nakakatulog ka ba ng mahimbing? Noon. Sino ang naghangad ng walang hanggang buhay? Sino ang sumunog sa lambak ng mga manggagamot at sino? Ang nagbenta ng mga buhay na taong gamot sa ibang bansa at pinatay silang lahat.
Tulong. Huwag kang lumapit. Tulong. Isang mabahong nakakalasing na pabango. Siyempre, para maranasan mo. Ang pakiramdam ng pagkasunog ng buhay sa kawalan ng pag-asa. Ikatlong prinsip, ang lason sa pinggan na ito ay hindi na tulad ng dating presyo. Kailangan mong maghanda ng mas maraming gintong bar. Magkano ang gusto mo? Ikaf pala? Prinsip ng duwan mo, huwag mo akong patayin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Hindi ko dapat ginawang bastusin ang prinsesa. Nagkamali ako, pakiusa. Kamahalan, may nangyari nga sa palasyo ng Rina Ina. Nagulo ang seguridad sa loob ng palasyo, kaya napakadali natin nakapasok. Paano mo nalaman na papatayin si Luigi? Dahil siya ang aking prinsesa. Kamahalan, pumanaw na ang Rina Ina. Malaking sunog sa kwarto ng Rina Ina. Ano? Bilis, dalhin mo ako roon. Kamahalan. Pakiusap, magpakatatag ka, ayon sa mga gwardiya. Nang pumasok sila, malaki na ang apoy. Kahit anong gawin, hindi na mapapatay ng tubig. Imbestigahan ninyo para sa akin. Bakit nagkaroon ng sunog? Nasunog ang palasyo. Walang kahit sino sa palasyo ang may kahinahinala. Mahirap sigurong imbestigahan ito. Kamahalan. Eunuko Wei, hindi maganda ang pakiramdam ng emperador. Dalhin na natin siya pabalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Opo, kamahalan, may nakita kaming isang selyadong kahon sa kwarto. Sino ang nagdala nito? Hindi ko alam, walang kwenta. Kamahalan, ito ay ang prinsip ng Dan. Alisin ninyo ito, alisin ninyo. Tiyak na si Zhao Jing. Alam na niya ang katotohanan. Pupunta siya dito para maghiganti. Bilis, kunin ninyo ang aking lihim na kautusan. Kailangan kong alisin muna ang titulo ng prinsip. Tapos ipapasok ko siya at ang prinsesa. Sa bilangguan, ang aking kaharian ay hindi dapat mapunta sa kamay ng batang ito. Kamahalan, pakiusap, pag-isipan mo muna ito. Ang prinsipe ay hindi gagawa ng ganitong bagay. Kamahalan, pakiusap, tingnan mo mabuti, ang prinsip ng Dan ay palaging malapit sa ikatlong prinsipe, ang kanyang kamatayan. Maaari bang may kinalaman ito sa ikatlong prinsip? Hindi. Tiyak na si Zhao Jing ang may kagagawan nito. At ikaw, manatili ka rito. Ipapatawag ko sila. Para harapin ka. Ama, 2 buwan na lang ang natitirang buhay ng aking kapatid at ang kaharian ng Dan ay naghihintay pa rin ng paliwanag mula sa atin. Pakiusap po, magtalaga ng bagong tagapagmana. Ayos ka lang ba? Parusahan ang aking kapatid upang mapanatili ang suporta ng mga mamamayan. Kagabi, nagpadala sa akin ng lihim na sulat ang ama na ako ang itatalaga bilang bagong tagapagmana. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Anak, tungkol sa susunod na tagapagmana. May naisip ka na ba? Ako po ay kusang loob na mag-alay ng aking sarili upang paglingkuran ang ating imperyo ng duwan mo ng buong puso at itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Mabuti, dalhin ang atas. Sandali. Mahal na hari, tutol po ako sa pagtatalaga ng bagong tagapagmana. Rina, ang mga usaping pambansa ay hindi simpleng usapang pamilya. Hindi dapat pinapayagan ang isang babae na magsalita ng walang katuturan dito. Ikaw, ikatlong prinsipe, ako pa rin ang ina ng bansang ito. Hindi ko hahayaang magsalita ka ng walang galang sa harap ng trono. Mga guwardiya, sampalin siya. Ikaf, ama.
Mahal na hari, ang kaso ng pagpatay sa tagapagmana ng kaharian ng Dan ay napakakomplikado. Kung ngayon ay alisin natin ang tagapagmana, hindi ba parang kinikilala na natin ang pagkakasala? Hindi dapat alisin ang tagapagmana. Rina, pag-isipan mong mabuti. Ang dukado ng Rongde ay bumagsak na. Kung magsasalita ka pa, walang makakapagligtas sa iyo. Ama. Kahapon, ang tagapagmana ng kaharian ng Dan ay lasing at nagtangkang agawin ang reyna. Ako. Ano ito? Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kaya ko siya nasaktan. Nakita mismo ng alipin at maaaring magpatotoo para sa tagapagmana. Mahal na hari, ang kaharian ng Dan ang may kasalanan sa simula pa lang. Kung hindi natin imbestigahan ng maayos at parusahan agad ang tagapagmana, hindi ba't mag-iisip ang mga tao na ang ating imperyo ng Duan mo ay isang madaling apihin na kahoy na saging? Mahal na hari, sa palagay ko, ang sinabi ng Rina ay tama. Ang pagkamatay ng tagapagmana ng kaharian ng Dan at ang sinabi ng ikatlong prinsep. Alin ang toto? Kailangan pa nating imbestigahan ng maayos bago magdesisyon. Ang pagyanig sa pundasyon ng bansa ay hindi biro. Sumasang-ayon ako. Nakikiusap po ako sa inyo na imbestigahan ng maayos ang kasong ito at linisin ang pangalan ng tagapagmana. Kung sa batas ng ating imperyo. Ano man ang nangyari sa tagapagmana ng kaharian ng Dan? Zhao Jing ay nalason na at malapit ng mamatay. Ang bansa ay hindi dapat mawalan ng tagapagmana, kaya't mas mabuting palitan ang prinsip. Tama ang sinabi ng aking anak. Zhu Ying. Hindi ka nakarapat dapat sa posisyon ng prinsip. Sinabi ng emperador na hindi karapat-dapat si Zhao Jing maging prinsipe. At ang ikatlong prinsipe, karapat-dapat ba siya? Akala ko dati, ikaw ay isang taong maikli ang buhay. Ngunit kailangan mo pa ng babae para protektahan ka. Duwag ka. Karapat dapat ka bang maging prinsip? Tatanungin ko ang ikatlong prinsipe. Isang taong nagnakaw ng pondo para sa sakuna. At nakipagsabuatan sa bansang Dan para patayin ang tagapagmana, isang traidor. Anong karapatan mo para maghangad ng trono? Nagbibintang ka ng walang ebidensya. Nasaan ang ebidensya mo? Narito ang ebidensya. Ikatlong kapatid, naalala mo pa ba si Wei Ming na tumulong sa'yo para lasonin ako? Ito ang lihim na sulat na nakuha sa tahanan ni Wei Ming. Nakalagay dito ang iyong personal na selyo. Gusto mo bang puntahan namin ang iyong silid-aklatan? Para i-verify ang selyo. Ama, nagtutulungan sila para ako'y akusahan. Tama na. Kung akusasyon lang ito, malalaman ko sa pag-iimbestiga. Ngunit ngayon, dapat matuloy ang pag-alis sa prinsip. Ama. Paano kung ayaw kong magpaawat? Sa listahang ito, ay ang mga opisyal na nag-akusa sa pamilya Rongde ng pagtataksil. 17 sa kanila. Sa loob ng 20 taon, sila'y inilipat sa malayo. O kaya'y namatay ng kakatwa. Ama. Maaari mo bang paliwanag ito? Maaari mo bang paliwanag ito? Balang-galang. Ama, huwag kang magalit. Zhu Ying. May respeto ka pa ba sa otoridad ng trono? May respeto ka pa ba sa akin bilang emperador? Ama, huwag kang magmadali. Ikaw ay pinili ng dating emperador bilang pinuno ng bansa. Kung wala kang ginawang mali, sino ang maglalagay ng bahid sa iyo? O baka natatakot ka? Tama na. Nagkakasabwat kayo. Para magimaksik. Emperador, natatakot ka sa mga tapat na opisyal na baka mahigitan ka. 3 taon na ang nakalipas, isang laso na palaso ang sumira sa aking kapatid. Gusto ko lang ng katarungan para sa aking kapatid. Para rin sa katarungan ng pamilya ng Rongde Marquis. Humihingi ng katarungan. Prinsesa, ang ama ay hindi maganda ang kalagayan. Bakit kayo napakalupit? Ngayon, hindi tiyak ang katotohanan ng ebidensya. Wala ring saksi. Malinaw na kayo ay nagsisinungaling. Saksi. Ako ba ay kwalipikado? Ikaf. Emperador, ama. Hindi ko kailanman nakalimutan ang daang inosenteng kaluluwa ng pamilya ng Rongde Marquis. Emperador, ikaw laman, ay takip lamang ng iyong mga kasalanan sa pagpatay ng mga tapat. Kawawa ang aking ete, ang kanyang asawa ay pinatay mo. Ang kanyang pamilya ay pinaslang mo. Kahit ang kanyang anak ay muntik mo nang patayin. Ikaf. Ikaw na baliw na babae, tumigil ka. Ang ete ng Rina ay ang panganay na anak na babae ng pamilya ng Rongde Marquis. Ang biyuda na ikapitong prinsip ng nakaraang dinastiya. Hindi mo inaasahan. Sa huli, ang tunay na ama ng prinsep ay ang ikapitong prinsep. At hindi ikaw. Mabuti. Talagang hindi ako nagkamali. Kung ang prinsip ay hindi tunay na lahi, emgatauhan, hulihin siya. Noong namatay ang dating emperador, nag-iwan ng testamento na dapat ay ipapasa sa ikapitong prinsipe. Ngunit sinunog ng ama ang testamento at pumalit.
Ako ay nagtimpi hanggang ngayon. Para lamang sa paglilinis ng pangalan. Upang ang katotohanan ay malaman ng lahat. Ang emperador ay hindi ligtas sa batas. Pareho sa karaniwang tao. Kung nagkamali ang ikatlong prinsipe, dapat parusahan. Ito, Kung nagkamali ang emperador, dapat din parusahan. kayo, ano ang nangyayari sa akin? Emperador, ama. Ang matandang ito, sa wakas ay nalason na. Kagabi sa labas ng palasyo, naghanda ako ng mga tauhan para sa kutita. Ito ang hinihintay ko. Tawagin ang manggagamot. Dr. Meng, ano ang nangyayari sa emperador? Ang emperador ay nalason. Base sa pulso, ang emperador ay nalason ng ilang taon na. Paano siya nalason? Yunuko Wei, ang emperador ba ay palaging umiinom ng mga pampalakas na gamot? Sa mga nagdaang taon, tanging si pangatlong prinsep. Ang paminsan-minsang naghahatid ng mga gamot sa emperador. Aka naman. Rina, wala kang ebidensya. Paano mo basta-basta ibintang ito sa iba? Pamilyar ang sintomas na ito, baka hindi ba? Mengshi, tingnan mo agad ang katawan ng emperador. Kung may mga marka ng laso na doanding. Sagot sa prinsesa, totoo nga po. Kapag lumalala ang lason, nagsisimula ito sa mga dulo ng mga paa at kamay papunta sa loob. Hanggang sa umabot sa puso. Una, naninigas ang katawan, hindi makalakad. Sa huli, kahit paghinga ay masakit. Ano? Zeno? Zeno? Sino ang may balak patayin ako? Zhojing, ikaw ba ito? Impossible. Alam ng emperador na ang laso na doanding ay pag-aari lamang ng pamilyang hari ng Dan. Ang may paraan lamang na makakuha nito. Maliban sa inyo, ay si pangatlong prinsipe lamang. Ama, bakit hindi niyo isipin? Kung ako, General Mu at ang emperador ay sabay na mamamatay sa lason. Sino ang pinakamalaking makikinabang? Sino ba? Ikaw, Cheng, ang anak na minahal ko sa loob ng maraming taon. Ay may balak pala akong patayin. Ikaw pala ang may balak akong patayin. Alam ng lahat na walang lunas ang lason na ito. Mengshi, ano pa ang ginagawa mo dito? Ako'y alis na. Ikaf. Ikaw, bumalik ka. Huwag kayong malungkot, maaari kong ibigay ang aking kabaong. Sa inyo. Gamitin muna ninyo. Ganito na ang nangyari. Kaya hindi na ako mapapangga. Mula pagkabata, hindi ninyo ako pinansin. Sa paningin ninyo, ako ba ay katulad din ng inyong sarili ngayon, nakakainis. Zhu Cheng. Ang lakas ng loob mo, nilason mo ako. Ito ay pagtataksil sa trono, mga guwardiya. Ama, oras na para magpalit ng pinuno sa kaharian. Ang panganay mong anak ay malapit nang mamatay, at ikaw ay nalason na. Bukod sa akin, sino pa ang maaari mong pagkatiwalaan? Tumigil ka. Ang ikatlong prinsip ay nagtataksil. Mga gwardiya. Hindi na kailangan. Ang mga nasa labas ng palasyo ay hinuli na ng aking mga tauhan. Alam kong tuso ang prinsip, kaya kagabi, naghanda ako ng daan-daang tauhan. Sino man ang magtatangkang humadlang sa akin, ay aking papatayin. Mahal na hari. Ang hari ay pumanaw na. Malaki talaga ang ambisyon ng ikatlong kapatid. Ako ay humahanga sa iyo. Maligayang pagdating, mahal na hari, sa iyong pag-akyat sa trono. Ikatlong prinsipe, hindi ka kailanman nagsumite ng payo. At hindi ka rin namuno sa digmaan. Hindi mo ba iniisip na, sa isang dekrito lamang, ang lahat ng tao sa mundo ay susunod sa iyo? Ano naman ang masasabi mo? Simula ngayon, si Zhao Jing ay ibababa sa antas ng karaniwang tao, at ang kanyang pamilya ay ikukulong. Dakpin silang lahat. Dalhin ang prinsesa sa aking silid tulugan. Opo, ulat. Ang hukbo ay pumaligid sa palasyo at maaring umatake anumang oras. Ano ang sinasabi mong fact? Ang mga sundalong pumaligid sa palasyo ay mga 10,000 at lahat ay mga tauhan ni Zhao Jing. Ang namumuno ay si General Mu Yan, Zhu Ying.
ikaw ang nag-utos kay Nguyen na pamunuan ang iyong mga tauhan. Ito ay isang bitag upang pilitin akong bumaba sa trono. Ikatlong kapatid, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Zhou Cheng, ikaw ang nag-utos na dakpin kami. At ikaw rin ang nagbalak na agawin ang trono. Sayang, ginawa mo ang lahat ng ito. Ngunit parang nasayang lamang. Mas mabuting sumuko ka na. Ituon mo ang iyong atensyon sa iyong biktima. Paano ito posible? Noong pangangaso sa kasibol, hindi ka pinilit mong gamitin ang iyong lakas. Upang makatakas lamang, Bakit ka ba siguradong sigurado na ako ay nalason? hindi ka pala nalazon. Nagkunwari ka lamang. Ako ay talagang nalason, ngunit kaya kong lunasan ito. Hanggat nandiyan pa ang kautusan, ako pa rin ang emperador. Zhou Cheng, binigyan mo ang asawa ko ng laso na duandin. At sinubukan mo pa siyang patayin para agawin ang trono. Ang aking prinsipe ay kayang palitan ng kahit sino. Kuya, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, dahil sa ating pagiging magkapatid. Patawarin mo na ako. Mutsi Han. Siya ay demonyong galing sa impyerno. Kung hindi mo siya pipigilan, magiging katulad ka rin. Nya balang aw. Ang lahat ng paghihirap ninyo, sabay nating dadalhin. Ikaw at ang emperador ay akala nyo sa pag-akyat sa trono. Ay inyo na ang buong mundo. Ngunit ang tronong iyan ay binayaran ng dugo ng aking mga magulang, buhay ng aking angkan, at mga bangkay ng aking mga ninuno. Akala mo ba gusto kong ipanganak sa pamilyang ito? Sa mata ng lahat, ikaw ang magiging susunod na emperador. Samantalang ako, isang walang kwentang prinsip. Na may titulo lamang. Walang naniniwalang kaya kong gawin ang tungkulin ng isang prinsip. Mabuti at alam mo ang sarili mo. Sa loob ng maraming taon, hindi mo talaga nagawa ang dapat gawin ng isang prinsipe. Gago! Dapat kong naisip noon pa na hindi ka simpleng tao. Ang lalim ng pag-isip mo. Salamat sa papuri. Tol, magpahinga ka na. Dahil hindi na rin tatagal ang buhay mo. Mahal, uwi na tayo. Mengshi, Jiki, binabati kita, General. Dumating na kayo, bakit pa kayo nagdala ng regalo? Parang hindi tayo magkakilala. Naging Henel ka na ng Imperial Guards. Paano kami hindi magbibigay pugay? Bukas ay walang duty. Kaya ngayong gabi, lalasingin natin ito. Tuloy kayo. Sinong pulubi ang natutulog sa harap ng bahay ng General? Alice. Alice. Bitawan mo ako. Ito ang bahay ko. Ako ang panganay na anak ng pamilya mo. Ako ang kasalukuyang prinsesa. Katarang-aduhan. Lumayas ka na. Sige na, papasukin na natin siya. Dalhin siya sa ibang bahay at bigyan ng matandang babae para alagaan siya. Ang kasamaan ay may katapat na parusa. Ito ang bunga ng kanyang mga kasalanan. Tuloy pa. Ako ang asawa ng prinsep. Ako ang asawa ng prinsip. Ay nako. Hindi mo ba sinabi na kamakailan ay nasa palasyo kasama ni Inang Reyna? Natututo kung paano maging isang reyna. Bakit ka bumalik? Pagkalipas ng 2 araw, ang koronasyon na. Hula ko,
Siguradong pupunta ka para bisitahin ang mga ninuno. Kaya gumawa ako ng ilang mga kakanin. Sasamahan kita. Sa isang asawa na tulad mo, ano pa ang hahanapin ko? Kumusta ang pag-aaral mo? Sabi ni Inang Reyna, napakagaling kong mag-aral. Lalong nagiging katulad ko siya noong kabataan niya. Sinabi rin ni Inang Reyna na masaya siya na ako ang kasama mo para tulungan ka. Kaya ang asawa ng prinsipe ay narito para humingi ng gantimpala sa akin. Naman, bakit hindi mo ako purihin? Ang aking asawa. Siyempre mas matalino kaysa sa iba, lalo na. Huwag mong kalimutan, ikaw ang swerte ko. Gabi na. Tara na. Tatay, nanay. Mga ninuno ng angkan ng Rongde. Ang inyong anak na si Zujing ay naghiganti na para sa inyo. Itinayo ko muli ang angkan ng Rongde. Sabi ni tita, pagkatapos ng koronasyon ni Zihan bilang reyna, hindi na siya titira sa palasyo. Babalik siya sa aming angkan ng Rongde. Tatay, nanay. Maging mapayapa kayo. Nabawi ko na ang kaharian. Tatay, nanay. Ako rin po bilang manugang ay nananawagan sa inyo. Aalagaan ko ng mabuti si Zujing. Hindi ko siya pababasagin. Hindi ko siya pababayaan na magkasakit. Lalo naman hindi ko siya pababayaan na malungkot. Kaya ipagkatiwala niyo na lang siya sa akin. Aba ikaw. Lakas ng loob mong tawagin ako ng buong pangalan. Hindi ba ako pwedeng tumawag sa iyo? Asawa kita eh. Hindi ba ako pwedeng tawagin ang pangalan ng asawa ko? Pwedeng pwede. Sinong nagsabing hindi? Gusto mo bang tawagin kita ng ganito? Totoo ba? Siyempre naman. Hindi ako sumama sa iyo para ikulong ka. Kundi para hayaan kang gawin ang gusto mo. Talagang tatawag na ako ha? Tawagan mo na. Zhaojing. Nais kong makasama ka habang buhay, hindi kita iiwan. Muzihan. Nais kong maging tayo lang dalawa magpakailanman.